Nasa kalagitnaan na ng hapunan nang bumaba si Jessa. Tumayo si Carlos at hinilang isang upuan para sa kanya. She murmured her things along with her smile. "I'm sorry, hindi agad nakatulog sa MJ eh." Hinging paumanhin niya. "Walang dapat ihingi ng paumanhin, iha." Wika ni Felipe Santiago. Isang nakakaunawang ngiti ang ibinigay sa kanya. Malaki ang pagkakaiba ng biyenang lalaki niya sa babae. Kung si Cordelia ay walang komento sa bigla niyang pagdating sa bahay ng mga Santiago, si Felipe ay naroong antimano ang pag-aalinlangan sa pagkatao niya. Nakita at nararamdaman niya yon. Agad itong nag-usisa tungkol sa kanya, sa pamilya niya. Gayunman, nang imungkahi ni Cordelia na pakasalan niya si Ralph, ay sandali lang ang pag-aatubili nito. Her father-in-law was open and honest. Naobserbahan nito kung paano siya nagbagong anyo. From unworthy young girl barely out of school to a sophisticated young lady. Unti-unti ay nagbago rin naman ang pakikitungo niya rito. It changed into respect and admiration. At kahit paano ay napalapit siya ng bahagya kay Felipe. Nararamdaman niya na may nalalaman to sa sitwasyon nila ni Ralph, maliban sa lihim niya. That secret was hers alone. Nagsisimula ng kumain si Jessa na magsalita si Felipe. "Bago ka bumaba, napag-usapan namin na magpa-party sa anibersaryo namin sa 1 linggo, Jessa." "That's an excellent idea," she agreed cheerfully. "Mula nung dumating ako rito, ngayon lang kayo maghahanda sa anibersaryo niyo ng mama." Tumango ang matanda, kasabay ng buntong hininga. Tumingin sa asawang nagkibit ng mga balikat at nagpatuloy sa pagkain. "Nang dumating kayong mag-ina rito, hindi pa natatagalan mula nung mamatay ang bunso naming anak matapos ang ilang buwang comatose. Napagpasyahan naming muling magkaroon ng kasiyahan sa bahay na ito. And what a better way to start it with but on your 35th anniversary, Mr. Santiago, ma'am?" Deklara ni Carlos. Tinapunan ng tingin ang matandang babae. Tinanguan niyo ni Cordelia at inilinga si Jessa. "You can invite your friends, Jessa?" "Perhaps I invite 1 or 2 of them. They weren't actually friends, but acquaintances. Mga magulang din ng mga batang classmate ni MJ sa prep school. Maliban imbitahin siya ng mga itong dumalo sa isa sa birthday parties ng mga bata. Wala na siya masasabi pang okasyong dinadaluhan. Yun ang hangganan ng social life niya. Tutulungan ko kayo sa pagpaplano. Sabihin natin kay Manang Juling kung ano-ano mga ipapaluto." Pahabol niya. "Oh, magpapakater ako. That way, hindi tayo ganun maihirapan." "It is set then." Nasisiyahang wika ni Felipe at binalingan si Carlos. "Ikaw, Carlos, kamusta ng pakikipagkita mo kay Ralph?" Marahang napahugot ng hininga si Jessa. Nagkita kayo ni Ralph sa Japan?" Dinampot ni Carlos ang line ng napkin at nagpahid ng bibig. His smile was without humor. "Pagkagaling ko sa Japan, ay nagtuloy ako sa boring Jessa." Hindi na niya makuha magsalita pa ulit. Itinuon niya ang pansin sa pagkain na biglay nawalan ng lasa. "Nasabi ba sa'yo ni Ralph na uuwi siya sa anibersaryo namin ng papa niya, Carlos?" Nagliwanag ang mukha ni Cordelia na mag-angat ng mukha rito. "Wala siyang sinabi, ma'am," sagot nito. "Pero natitiyak kung alam niyang anibersaryo niyo sa 1 linggo. Anong malay natin at baka magbagong isip niya at agahan niyang uwi." Naghawi ang pag-asam sa mukha ng matandang babae at nagbuntong hininga. Ang natitirang sandali sa pagkain ay ginugol ng 2 lalaki sa pag-uusap tungkol sa naging lakad ni Carlos sa Japan branch ng Santiago Equipment. Hindi nagtagal pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na sa 2 matanda si Carlos. Inahatid ito ni Jessa sa labas.
Bakit hindi mo binanggit sa akin nung huli tayo mag-usap na tutuloy ka sa Bahrain? Jessa accused mildly. Sana'y na ipadala ko sa iyong personal na sulat na MJ para sa ama niya. Sandaling huminto sa paglalakad si Carlos at tinitigan siya. It was a last-minute instruction from her father-in-law, Jessa. Sagot nito. Umiwas siya ng tingin. Darating ba siya sa birthday ni MJ? Hindi kami gaano nakapag-usap. He was too busy. Pero hindi niya nakaligta ang banggitin na matatapos ang kontrata niya bago ang birthday ni MJ. 6 na buwan pa bago ang 4th birthday ni MJ, pero agad nang umahon ang kaba sa dibdib ni Jessa. Nahati siya sa pagitan ng pag-aalala at pag-asam sa posibilidad na uuwi si Ralph 6 na buwan mula ngayon. Pag-aalala dahil kontento na siya sa ganitong kaayusan ng pagsasama nila. Pag-asam para kay MJ. You look very lovely in that dress, Jessa. Carlos commented huskily, cutting off her thoughts. A half smile curved her lips. Thank you. Do you believe in love at first sight? Tanong nito na ikinagulat niya. No. Nagulat pa siya sa kaharasan ng tono niya. Years ago, bago pa'y panganak si MJ, she had been taken by Ralph Charm at sinira nitong ilusyon niya tungkol sa pag-ibig. No, I don't. Dugtong niya sa mas banayad na tinig. Anyway, ako'y naniniwala roon. Patuloy nito. Noong una kitang makita sa bahay na to, ayun mismo naramdaman ko sa'yo. I kept growing more curious about you. Ipinagtataka ko kung paano napanatili ng mga Santiago'ng perpektong pagsasama niyo ni Ralph, gayong hindi siya umuuwi. I found myself growing jealous that you might have a lover on the side. I couldn't figure out until I realized that I wanted to be that man. Please, Carlos, hindi ko gustong pag-usapan ng mga bagay na yan. Baka may makarinig sa yung sinasabi mo sa akin yan. Carlos opened his mouth to say something, pero agad niyang dinugtungan ng sinabi. Good night, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Naulinigan niyang disappointment sa buntong hininga nito. Ilang saglit siyang tinitigan at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang paghakbang patungo sa kotse. Night, wika nito nang makasakay. I'll see you next week. Tumango si Jessa. Nanatili siyang nakatayo roon hanggang sa makababa ng driveway ang sasakyan ni Carlos. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman ang mga pahaging nito sa kanya sa tuwing nagtutungo sa mansyon. Subalit yun ang unang pagkakataong diretsahan nitong sinabi ang nararamdaman. But her old-fashioned morals wouldn't allow her to disregard the diamond wedding ring on her finger and her vows of fidelity, regardless of the manner of the man she had given it to. Ang ganda mo naman ngayon, Mami. Papuri ni MJ, nakatingala sa kanya habang inaayos niyang sarili sa body-size mirror. Why, thank you, honey. Pero ngayon lang ba maganda si Mommy? Always! And I wish Daddy were here so he can see you. Napawi ang ngiti sa mga labi ni Jessa. Gumuhit sa isip ang anyo ni Ralph. Ang anyong natatandaan niya bago ito nagtungo ng Bahrain. Tall, dark, broad-shouldered, at very attractive in Uruguay. Sa loob ng 2 buwang pagsasama nila, ni hindi niya ito nakitang nagsuot ang formal na damit. Ralph was always comfortable in denim and shirt. Ayon dito, mas madaling magtungo sa equipment yard ang kumpanya at pumanhik sa malalaking heavy equipment sa ganoong suot. Hindi tulad ni Rafael na hanggang sa magbinatay ako mamimili ng isinusuot. Si Ralph ay may sariling pagpapasya sa mga bagay-bagay. Naging komento ni Cordelia nang sundan ng tingin si Ralph na pasakay sa kotse nito. Nakamaong na pantalon at puting long sleeve ito at dadalo sa board meeting ng kumpanya. At wala ring natatandaan si Jessa nang initian siya ni Ralph.
Magmula nung masilayan siya nitong nakaupo sa mahabang sofa sa ibaba at kausap ang papa nito habang si Cordelia ay karga ang sanggol. MJ was very wrong. Kung naroroon si Ralph sa sandaling iyon, ay natitiyak niyang hindi siya nito tatapunan ng tingin. He hated her just as much as she hated him. Tumingin siyang muli sa salamin. Simple lang naman ang tabas ng damit niya. A body-hugging powder blue dress, sleeveless, squared neckline and just a couple of inches below the knee. Simple, subalit elegante at tamang-tama sa semi-formal na okasyong iyon. May I come down to the party, ma'am, please? Pakiusap ni MJ. She sighed. Naupo sa gilid ng kama at sinuklay ng mga daliri ang malambot na buhok ng anak. She smelled of lavender soap his yaya used in his bath. It's a grown-up party, MJ. You wouldn't like it. Nang makita niyang nakalambong ang mukha ng anak, ay agad na dinugtungan ng sinabi, "Oh, okay. Sasabihin ko sa yaya Ana mo na panhikan ka ng tray ng cookies bago ka matulog." Biglang umaliwalas ang mukha nito. "And wine?" he asked eagerly. "Mark's mother lets him have a shot of wine every night. His mom said it's good for him." Jessa rolled his eyes. Si Mark ay classmate nito sa prep school at natitiyak niyang eksaherado ang pagkukwentong iyon. Orange juice and no argument. He wrinkled his nose. "Okay, but add some chocolate earlier, ma'am." "Sige na nga, but be sure to brush your teeth afterwards." "Promise!" Tumalo na si MJ mula sa kama at tinungo ang nakabukas na adjacent door patungo sa silid nito. Smiling, she shook her head. Tumayo siya at bumalik patungo sa tokodor at dinampot ang flower by Kenzo at nag-spray ng mga pulse points. Pagkatapos ay lumabas na ng silid at bumaba. Sa kusina, ikinausap ni Jessa ang yaya ng anak at ibinili ng ipapapanhik sa silid ni MJ. Pagkatapos ay muli ring lumabas. Sa entrada ng lanay, ay natatanawan niya ang pagdating ni Carlos kasama ang kapatid nitong si Avery. Sinalubong niya ang mga ito. "Hindi pa naman kami late, diba?" Nakangiting sabi ni Carlos. "Nagsisimula pa lang ang party." Sinulyapan niya si Avery. "Hello, Amire." "Hi." Inikot nito ang tingin sa buong paligid. Napangiwi ito nang mapunang puro may mga edad ng karamihan sa mga bisita. Pinigil ni Jessa ang matawa. "Naninibago ako sa kasayahan ngayong gabi." Wika niya. Sinulyapan ang mga biyanan na kausap ang ilang mga bisita. "Mula nung dumating ako rito, walang kahit na isang salo-salo ang ginanap. Kahit ang mga nakaraang birthday ni MJ ay sa labas ginaganap." "Dating laging may party sa bahay na to, Jessa. Katunayan, sa mga okasyon sa opisina ay si Mrs. Santiago nangunguna sa pangangasiwa. Pero magmula nang mamatay si Rafael, nagbago ang lahat. Ang pagdating ni RJ sa buhay ng dalawang matanda ang tumulong upang tuluyang makalimot si Mrs. Santiago." "I know," she said softly. Kahit mabanggit man lang ang pangalan ng namayapang anak, ay hindi binabanggit sa mansyon. Niwala itong larawan sa sala. Matindi ang pamimighati ni Mrs. Santiago sa pagkawala ng bunsong anak. Lumakad si Carlos patungo sa bar sa dulong bahagi ng sala at nagsali ng champagne sa 2 tall goblets. Sumunod siya rito nang manatili itong nakatayo sa tabi ng bar counter. Ibinigay nitong isa sa kanya at nang abutin niya sadya nitong hinawakan ang kamay niya at hindi binitawan. May ilang sandaling napigil ni Jessa ang hininga. She was a woman and Carlos was a very attractive man. Hindi na magawang iiwas ang mga mata sa pagkakatitig nito. "You're incredibly beautiful," Carlos whispered. "Please, Carlos,
Don't say anything. Usal niya. Dinala ni Carlos ang mga labi nito sa kamay niya at tinampian niyo ng halik. Napalingon siya sa may pinto at nahuli ang makahulugang tinging ipinukol ni Amiri sa kanila bago ito tuluyang humakbang palabas ng lanay. Naiilang na sinuya pa ni Jess ang ilang bisitang nasa ibang bahagi ng bahay. Nakahinga siya ng maluwag nang mapunang wala sa kanila ang pansin ng mga iyon. Binawi niya ang kamay mula kay Carlos. She took a few swallows of her champagne. Have dinner with me next week, Jessa. Mas mukhang pagsusumamo yon kaysa kahilingan. Kahit saan mo gusto. Lumayo siya ng kaunti mula rito. Hindi maaari, Carlos. She said weakly, shaking her head. Nagkamali ba ako? Carlos asked grimly. Aren't you attracted to me? The smile she gave him was without humor. Sino babaeng hindi maaakit sa'yo? You're a very handsome man and unmarried. And if it's what you want to hear, I find you very attractive. I hate the patronizing tone, Jessa. Inubos nito ang laman ng goblet at pabagsak na ibinaba sa bar counter. Pagkatapos ay hinarap siya at hinawakan sa braso. Anong dahilan at nananatili kang naririto sa mansyon at asawa ng isang lalaking sa loob ng 3 taong mahigit ay 2 buwan mo lang nakasama? He demanded harshly. Kailangan bang may dahilan para manatili ako sa mansyon ng pamilya ng asawa ko? Una niyang nakilala si Carlos ilang buwan matapos makaalis si Ralph patungong Middle East nang papuntahin ito ng biyanan sa mansyon. Carlos was a very handsome one at hindi maitatanggi ni Jessa na naaakit siya rito tulad ng inamin niya. Or perhaps, she was just lonely at binibigyan siya nito ng atensyon higit pa kaysa sa pakikipagkaibigan lang. Pero wala siyang balak dagdagan ng isa pang problema ang buhay niya. Hindi kayo naging mag-asawa ni Ralph sa tunay na kahulugan, Jessa. Pareho nating alam na ang nangyari sa inyo ay isang one-night fling na tuluyan nang nawala sa isip ni Ralph. Ang pagsulpot ni MJ sa mundong ito'y hindi sinasadya. It is none of your business. Ang tibo sa sinabi niya ay itinago ng banayad na tinig. Not even if I want to make it mine? Hindi siya sumagot. Sa mahabang sandali na natili siyang nakatayo roon, nakatitig sa kupitan ng alak na hawak niya. She was figuratively alone, without anyone but herself to lean on. Kailangan na MJ ng ama, Jessa. Hindi niya kailangan ng amang sa pangalan ng umiiral. Excuse me, kailangan kong puntahan sa MJ sa labas. Nagmamadali siyang lumayo. Suddenly afraid, she would give into the temptation dangling to tantalizing in front of her. Nakasalubong niya si Cordelia sa may pinto. Kailangan pa natin ng paper napkin, Jessa. Nasaan ba ang 2 katulong at hindi pa nakakabalik? Ako nang kukuha, Mama. Presinta niya. Thank you. Kung nasa kusina sina Emma at Gaying, ay palabasin mo sa loan. Pagkasabi niyon ay tumalikod ng matandang babae pabalik sa labas. Bumalik si Jessa sa kusina at tumiretso sa pantry at kumuha roon ng 2 plastic ng paper napkins. Nagulat pa siya nang sa pagharap ay makitang nasa likuran niya si Dave na hindi niya namalayang sumunod. May kailangan ka? Hindi ito kumibo. Sa halip ay tinaas nito ang kamay at hinawakan siya sa braso at hinila sa may sulok at ikinulong sa mga bisig nito. Dave, what are you? She saw it coming. Hindi niya makuha mag-ingay dahil sa kinakabahan siya sa magiging resulta niyon. Nang bumaba ang mga labi nito upang hagkan siya, iniiwas niya ang mukha. Sa sulok ng mga labi niya, dumapo ang halik nito. Jessa, he moaned, drawing her closer to him. Wala kang karapatang gawin to, Carlos. Protesta niya,
at nagpilit na makawala rito, subalit ikinulong ni Carlos sa mga palad nito ang mukha niya at itinangala siya. Wala siguro sa katinoan ng pag-iisip si Ralph nang iwan ka. He murmured. Marahil nga. Wika ng tinig mula sa likuran nila.